Sa kasaysayan ng Japan, maraming kwento ang nagtampok ng mga mandirigmang puno ng tapang, lakas at katapatan. Isa sa pinakatanyag na karakter ay si Benkei, isang mandirigmang monghe na kilala sa kanyang pambihirang lakas at katapatan sa kanyang master. Si Benkei na kilala rin bilang Saito Musashibo Benkei ay ipinanganak noong ika-12 siglo. May iba't ibang kwento tungkol sa kanyang pagkatao. Ayon sa isang kwento, ang kanyang ama ay pinuno ng isang templo na gumahasa sa kanyang ina. Siya ay sinilang na may kakaibang itsura, malaki ang pangangatawan at malakas kahit nung bata pa lamang. Sa edad na 17, siya ay may taas ng mahigit sa 6 talampakan. Lumaki siya bilang isang Yamabushi o isang monghe na naninirahan sa bundok, kung saan natutunan niya ang sining ng pakikidigma. Bilang isang mandirigma, si Benkei ay naging tanyag dahil sa kanyang kakaibang lakas at kasanayan. Si Benkei ay may 7 sandata at madalas na inilalarawan na bitbit ang mga ito sa kanyang likod. Ayon sa alamat, si Benkei ay gumagala sa Kyoto tuwing gabi upang makolekta ang 1,000 espada mula sa mga samurai na itinturing niyang arogante at di karapat-dapat. Matapos makolekta ang 999 na espada sa pamamagitan ng mga duelo, naganap siya ng bagong mabibiktima upang makamit ang pang-1,000 sandata. Natagpuan niya ang isang lalaki na tumutugtog ng plauta at may daladalang espada na may gintong dekorasyon. Hinamon niya ito sa isang duelo at sila ay nagtuos sa Gojo Bridge. Sa di inaasahang pangyayari, ang mas malakas na si Benkei ay natalo sa mas maliit na binata na nagkataong si Minamoto no Yoshitsune pala, isang mahusay na mandirigma at kapatid ni Yoritomo, ang magiging founder ng Kamakura Shogunate. Hindi nagtagal matapos ang duelo, ninais ni Benkei na makabawi sa pagkatalo at inabangan si Yoshitsune, ngunit siya ay muling natalo. Sa halip na magalit, napahanga si Benkei at nanumpa ng katapatan kay Yoshitsune. Mula noon, naging tapat na tagapaglingkod at kaibigan si Benkei ng batang samurai. Sa kanilang mga paglalakbay, pinatunayan ni Benkei ang kanyang katapatan at lakas. Kasama niya si Yoshitsune sa maraming laban, kabilang na ang laban sa Taira Clan noong Genpei War. Si Benkei ang naging tagapagtanggol at tagapagligtas ni Yoshitsune sa maraming pagkakataon. Ngunit ang kanilang magandang samahan ay nagtapos sa trahedya. Nang mag-utos si Minamoto no Yoritomo, ang nakatatandang kapatid ni Yoshitsune, na ipapatay siya, napilitan silang tumakas. Noong 1189, si Benkei at si Yoshitsune ay napalibutan sa kastilyo ng Koromogawa. Ang kanilang hukbo ay natalo na at ang tanging natitira ay ang kanilang huling pagkakataon upang ipakita ang karangalan bilang mga mandirigma. Si Yoshitsune ay wawakasan ang sariling buhay sa pamamaraan ng seppuku. Upang maisakatuparan ito, hiniling niya ang tulong ni Benkei. Si Benkei ay tumayo sa tulay at hinarang ang sino mang magtatangkang lumapit upang protektahan ang kanyang amo. Sa harap niya ay libu-libong sundalo na handang tumawid upang tapusin ang laban. Ngunit hindi siya umatras. Sinasabing bawat sundalo na nagtangkang tumawid ng tulay ay tinapos ng higanting mandirigma. Mahigit sa 300 biyasang sundalo ang kanyang napaslang. Ang kanyang tapang ay nagdulot ng takot sa mga kalaban at hindi na nagawang lumapit. Nang mapagtanto ng mga kalaban na ang malapitan na labanan ay magriresulta lamang sa kanilang pagkatalo, nagdesisyon silang gamitin ang mga palaso upang tapusin si Benkei mula sa malayo. Tinamaan siya ng maraming palaso, ngunit nanatili siyang nakatayo. Matapos ang napakatagal na labanan, napansin ng mga sundalo na hindi na gumagalaw si Benkei. Nang lapitan siya ng mga kalaban, saka lang nila napagtanto na hindi na pala ito humihinga at pumanaw na. Even after death, his body remains upright. The haunting image of his battered body which mowed down his enemies was a sight to behold. Dahil sa katapangan at katatagan na ipinamalas ni Benkei, nagkaroon ng sapat na oras si Yoshitsune upang isagawa ang ritual at mapanatili ang kanyang dangal. Hanggang ngayon ang kwento ni Benkei ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Siya ay naging simbolo ng walang hanggang katapatan, lakas at karangalan. Maraming mga istorya, dula at pelikula ang nagtatampok sa kanyang kabayanihan.
Sa kasaysayan ng Japan, maraming kwento ng katapangan, karangalan at pagmamahal sa bayan. Ngunit kakaunti ang mga kababaihang napabilang sa mga mandirigmang ito. Isa sa mga pinakakilalang pangalan ay si Tomoe Gozen. Sino nga ba siya at ano ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng Japan? Halina't alamin natin ang kwento ng babaeng samurai na nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Si Tomoe Gozen ay isinilang noong huling bahagi ng ika-12 siglo sa panahon ng Heian period sa Japan. Isa siyang Onamusha o babaeng mandirigma na bihasa sa paggamit ng yumi o pana at naginata. Sa mundong pinangungunahan ng mga lalaking samurai, si Tomoe ay naging simbolo ng tapang at husay sa pakikipagdigma. Ayon sa The Tale of the Heike, siya ay inilarawan bilang isang babaeng may pambihirang kagandahan, mahaba ang buhok at kahanga-hanga sa labanan. Noong panahon ng Genpei War, ang digmaan sa pagitan ng Minamoto at Taira clans, naging isa si Tomoe sa mga kilalang mandirigma ng Minamoto. Siya ay nagsilbing isa sa mga pangunahing leader ng hukbo ni Minamoto no Yoshinaka, isang general na kilala rin bilang kanyang master at ayon sa ilang tala, maaaring kanyang karelasyon. Ang pinakatanyag na kwento tungkol kay Tomoe ay ang kanyang kabayanihan sa Battle of Awazu noong 1184. Matapos talunin ang mga Taira noong 1182, ninais ni Yoshinaka na pamunuan ang Minamoto clan. Nakalaban niya dito ang kanyang mga pinsan na nagtapos sa Battle of Awazu. Bagamat ang mga mandirigma ni Yoshinaka ay matapang na nakipaglaban, sila ay hindi umubra sa mas malakas at mas maraming bilang ng mga kalaban. Habang nalalapit ang pagkatalo ni Yoshinaka, inutusan niya si Tomoe na tumakas upang hindi siya masawi. Ngunit sa halip na sundin ito, si Tomoe ay nanatili at nakipaglaban sa huling pagkakataon. Sakay ng kanyang kabayo, mag-isa niyang nilusob ang mga kalaban. Nagawa niyang paslangin ang isang malakas na mandirigma, si Onda no Hachiro, bago tuluyang mawala sa kasaysayan. Pagkatapos ng labanan sa Awazu, iba-iba ang kwento tungkol sa naging kapalaran ni Tomoe. Ayon sa ilan, siya ay naging madre at namuhay ng tahimik. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay nag-asawa at nagpatuloy sa buhay. Ngunit anuman ang totoo, ang kanyang kwento ay nananatiling inspirasyon para sa mga henerasyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang kwento ni Tomoe Gozen ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Siya ay simbolo ng tapang, katapatan at determinasyon. Sa kabila ng mga hamon, pinatunayan niya na ang mga kababaihan ay may mahalagang papel sa kasaysayan at sa digmaan.